Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules at 30 ng Oktubre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dagsa ng mga Pilipinong bibiyahe ngayong undas. Nagsimula na! Pamahalaan, nagsagawa ng kaliwat ng inspeksyon sa mga bus station, airport at pantalan. Sementong kubo sa Apari, nasira ng daluyong ng tubig, dala ng Super Typhoon Leon. Buong bansa, pinag-iingat sa maulang araw ng mga patay. Pambansang pulisya, iimbestigahan ng death squad matapos ang pag-amin ukol rito ni former President Duterte. Sa unang pagkakataon, COMELEC, isinapubliko ang mga Certificate of Candidacies. Ang dahilan, alamin. At sa showbiz, mistulang reunion. Chelsea Manalo at kapwa beauty queens na may dugong Pinay nagkita-kita sa pag-arangkada ng Miss Universe events sa Mexico. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isa-isa nang ininspeksyon ng Department of Transportation ng malalaking transport hubs, kabilang ang PTEX, Manila North Port at NAIA, bago ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa undas. Sa NAIA, may mga pasaherong dumaing mismo kay Transport Secretary Jaime Bautista dahil sa haba at bagal ng usad ng pila. Dumako tayo ngayon kay Ace Cruz para sa update. Ace, ano ba ang aasahan ng mga uuwi ng probinsya ngayong undas? Barbie, asahan ng medyo magiging pahirapan ang biyahe ngayong undas matapos nga maipon ang ating mga pasahero sa bus at barko dahil nga sa pananalasa ng Bagyong Christine. Habang sa NAIA naman, may problema pa rin silang operasyon nito sa ilalim yan ng bago nilang private management. Isang araw bagong inasang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya ngayong undas, nag-inspeksyon na si Transportation Secretary Jaime Bautista sa iba't ibang transport hubs. Kabilang dito ang PTEX kung saan marami na mga pasaherong bumili ng tiket pa uwi ng probinsya. Ang problema natin, talagang napakaraming gusto ng biyahe. Dahil siguro yung iba naapektuhan yung previous travel nila because of the typhoon, no? And ngayon lang sila nagbibiyahe. And ngayon nagsabay-sabay. So far naman, it's manageable, no? Simula nitong Lunes, umabot na sa halos 160,000 ang pasahero sa PTEX kada araw. Tataas pa ito habang papalapit ang araw ng mga patay. Ayon sa Transportation Secretary, nauna nang nagkasa ng random drug test sa mga bus drivers. Sinisigurado natin na maging safe yung kanilang biyahe, kaya meron tayong drug testing, no? Meron tayong pag-check nung airworthiness ng mga bus, no? Naka-full alert status na rin ang pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA, lalo't inaasahan ng 1.6 milyong pasahero sa iba't ibang pantalan. As of now, October 31, yung ating talagang pinakamaraming pasahero na naka-forecast po sa atin ngayong araw. Nasa around 200 plus passengers. Sa Manila North Port Terminal, dandang ang mga pasahero naghihintay ng biyahe patungong probinsya. Gaya ni Nanay Flor de Lis na kahit bukas pang biyahe papuntang Cagayan de Oro ay nagpunta na sa pantalan matapos na hindi makauwi nitong Lunes. Kasi nagpaano pa kami sa ticket namin, naparip namin ang ticket namin. But i-change yung date kasi dapat October 28 kami. Wala kasi di ba bagyo. Nilibot din ni Secretary Bautista ang NAIA Terminals na ngayon ay nasa pamamahala na ng private operator ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ng San Miguel. Kailan lang ay maraming pasahero nagreklamo dahil sa mga problema sa mga bagahe at water interruptions na NAIA. Ayon sa NNIC, tinutugunan na nila ang mga problemang ito. At nakita namin na talagang aging na itong mga baggage handling system natin na to at kailangan na nating mag-acquire ng new systems. Naka-order na ang New NAIA Infra Corporation ng 5 EDS machines. Yung dalawa dyan will be arriving in November, 3 in January. Hanggang 135,000 kada araw ang peak na inaasang dagsa ng pasahero sa NAIA sa mga susunod na araw. Kaya may mga pasaherong dumaing mismo kay Secretary Bautista dahil sa bagal na usad ng pila. It's good that they check in ahead of schedule, no?
Normally kung ang requirement ng airlines ay 2 hours, no? Siguro dapat gawin nilang siguro at least 3 to 2.5 hours, no? Para siguradong hindi sila maiwan ng kanilang mga flights, no? Nilinaw naman ng NNIC na hindi nila sakop ang issue sa mahabang pila sa immigration counter dahil ahensya ng gobyerno may hawak dito. Sa kabila naman ng mga problema sa ating transport hubs dito sa ating bansa, ay batay naman sa assessment ng DOTR ay naging maayos sa pangkalahatan ang sitwasyon sa ating mga transport hubs. Pero paalala nila sa ating mga pasahero ay maghanda at maging mapagpasensya sa mga hamon na pwede nilang karapin sa kanilang biyahe ngayong undas. Barbie. Ramdam na rin sa North Luzon Expressway ang bigat ng daloy ng trapiko, partikular sa mga hanay palabas ng Metro Manila. Sa Balintawak Toll Plaza, mapapapreno na ang mga motorista dahil sa bumper-to-bumper na pila sa pagtawid ng RFID toll gates. Moderate to heavy rin ang volume sa northbound lane ng bahagi ng Mapulang Lupa sa Valenzuela, habang slow-moving na rin ang mga sasakyan sa magkabilang panig ng San Fernando Interchange. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahang bibigat pa ang daloy ng trapiko alas 6 ng umaga mamayang October 31 hanggang sa mismong araw ng patay November 1. Para iwas pila, tiyakin pong may sapat na load ang inyong RFID accounts. Gayunpaman, nakahanda naman raw ang pamunuan sa bugso ng mga motorista at may alok rin na libreng towing service ngayong undas season. Pinapayagan ng magsama ng mga bata sa mga sementeryo sa lungsod ng Maynila ngayong undas. Pero paalala ng local government, kailangan muna silang i-register sa Social Welfare Desk sa Manila City Hall. Samantala, ekstrikto pa rin ang buong puwersa ng Manila Police District sa mga ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng sementeryo. Alamin kung ano-ano yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakahanda na ang buong puwersa ng Manila Police District para sa undas. Full deployment ang mahigit 1,000 tauhan ng MPD sa Manila North, South at La Loma cemeteries. Just like previous undas, more than 1 million are expected na bibisita dito sa may Manila North and mga 500,000 naman dito sa may South Cemetery. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga tao simula bukas, may babala na si Police Brigadier General Tom Ibay para hindi na maabala sa pagpasok ng sementeryo. Una-una, bawal ang vendors, magtitinda sa loob, bawal ang mga matatalim o mga deadly weapons, bawal din ang inuming alak, alcohol, bawal ang mga maingay na speaker, bawal ang pagsusugal. Pero ngayon pa lang ay may mga violators na. Unang araw pa lamang dumaragsa na paunti-unti ang mga tao dito sa Manila North Cemetery at dahil nga unang araw, marami na agad silang nakumpiska ng mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo katulad ng sigarilyo, lighter, pabango, alcohol at maging ang electric vape ipinagbabawal sa loob. Ang masaklap dito, lahat ng kanilang makukumpiska ay hindi na muli pwedeng bawiin pa ng may-ari nito. Nasampulan dyan si Christine na nakumpiska ang dalang pabango dahil itinuturing itong flammable material. I was siya kasi sa akin kasi bigyan ng mother ko, so it's really valuable talaga sa akin. If it's not given by my mother, that's okay. Pero since yun ang protocol nila, I have no choice but to follow it po. Pamilya naman ni Lisa, maagap kang tumungo sa sementeryo para hindi abutin ng dagsa ng tao. Pero hindi sila makakapasok dahil sa alaga nilang aso. Kaya lang hindi ko alam na bawal pala kahit small dogs. Dapat animal friendly kasi di naman namin maiiwan to kung saan-saan. Paliwanag ng pamunuan ng Manila North Cemetery, ito'y para maiwasang may makagat ng hayop sa sementeryo. Samantala, dati ay bawal magsama ng maliit na bata sa sementeryo pero ngayon ay pinapayagan na basta't dadaan sa registration sa Manila City Hall. Maari na po tayong tumanggap ng mga kabataan, mga bata po, pero kailangan po nilang magdaan sa Manila Department of Social Welfare na meron naman pong help desk doon para malagyan po sila ng tag. Mariin namang tinututulan ni Mayor Hani Lacuna ang paglalagay ng mga tarpaulin ng mga politiko sa mga sementeryo. Alam naman po natin na mag-e-eleksyon, gawin po nating taimtim at sagrado po ang atin pong
sa undas, pag-observe. Magsisimula ang full alert status ng MPD ng October 31, Huwebes hanggang November 2, Sabado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang buong bansa sa bagsik na dala ng super bagyong si Leon. Sa Northern Luzon, ramdam na ang sungit ng panahon sa malalakas na hampas at daluyong ng tubig. Narito ang ating Balitang A to Z. Walang sinabi ang sementong kubo sa may baybayin ng Barangay Padaya sa Apari, Cagayan. Walang patawad na tinangay ito ng malalakas na alon, dala ng Bagyong Leon. Hindi pa man nakakabangon ng marami sa hagupit ni Bagyong Christine noong nakaraang linggo. Heto tila nakikipagbuno na naman ng marami sa mas malakas na bagyo ngayon. Ayon sa Task Force Lingkod, Cagayan, sinimulan na ang agarang paglikas ng mga residente sa mga kabahayan at resort na malapit sa dalampasigan matapos pasukin ng tubig dagat ang mga ito. Meron din tayong storm surge warning kung saan more than 3 meters yung ating inaasahan sa may Batanes at mga parte din ng Cagayan. Sa huling ulat ng Pag-asa, taglay ng Super Typhoon Leon ang lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kph. Pinakamalapit sa Batanes itong si Leon, today late evening o hindi kaya tomorrow morning. Hindi nga rin natin nirule out yung paglandfall nito sa Batanes. Inaasahan natin yung kanyang peak intensity kapag ito ay papalapit na nga sa Batanes. Sa ngayon, nakataas na sa wind signal number 4 ang Batanes, number 3 naman sa Babuyan Islands at Cagayan, habang signal number 1 at 2 sa Northern at Central Luzon. Kaya naman, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ang paghahanda sa epekto ng bagyo, lalo na't asahan ng mga pag-uulan ngayong undas, kabilang na ang mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine. The province of Laguna, Governor Ramil Hernandez, who has been working very hard over the past couple of days to try and do what we can for all of those victims of Christine. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin na mabuti. Yung kanyang trough ay posible nga umabot hanggang Visayas area, kaya posible rin hanggang Visayas yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Hawak na ng pulisya ang 3 sa 6 na suspect na sinasabing responsable sa pandurukot sa American vlogger na si Elliot O'Neill Eastman sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Batay sa ulat ng Police Regional Office No. 9, nahuli ng Police Regional Office Task Group Eastman kasama ang militar, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ang 3 suspect. Kabilang rito ang isang dating kasapi ng criminal gang na may direktang partisipasyon sa nangyaring kidnapping sa naturang probinsya noong October 17. Patuloy naman ang pagtugi sa 3 iba pang kasabwat, habang patuloy rin ang paghahanap pa sa mismong biktimang si Eastman at iniakyat na sa ₱250,000 ang pabuya ng lokal na pamahalaan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kidnap victim. Ni-raid ng mga otoridad ang isang establishmento sa Adriatico, Maynila na umano'y sangkot sa love scam at cryptocurrency investment fraud. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit ang gusaling ito para sa mga love scam kung saan hinihikayat ang mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Arestado ang 69 na banyaga na karamihan ay Chinese nationals, kasama rin ang 40 Pilipino. Pero bigo ang mga otoridad na mahuli ang itinuturong mastermind. We will be extracting other pieces of evidence na pwede natin makita sa computers or cell phones or any digital device. And then that will be the time na we will be checking kung sino ba ang pwedeng responsible dun sa commission ng krimen.
Nasabat ng Bureau of Customs ang 21 container ng smuggled na frozen mackerel sa Manila International Container Terminal. Nitong October 16, ang unang madiskubre ang shipment na walang phytosanitary import clearance o isang mahalagang dokumento sa mga agricultural import. Galing ang shipment mula China at ipinasok ng isang kumpanyang pag-aari ng Chinese national na may mga Filipino directors. Sa inspeksyon, natuklasang may grazing o manipis na film ng tubig ang isda para mabigat sa timbang at mas mataas ang presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, paraan ito ng panloloko para kumita ng mas malaki ang mga negosyante. Patuloy ang investigasyon at plano ng DA na magsampa ng kaso laban sa importer dahil sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Iniyak naman ng mga otoridad na walang kakulangan sa supply ng isda sa Pilipinas sa ngayon. Initially, it was thought na parang 8 to 10 containers lang yung parating. But when we check our system, nakita natin sa records natin there were 21 containers. Siguro nagbabaka sakali itong mga loko-lokong mga negosyante na tingin lang tataas ang presyo ng isa, magkaka-shortage. Kaya sila nagsusubok na magpasok nito. Susunod, matapos ang pag-amin ukol rito ni Duterte, sinasabing death squad, iimbestigahan ng Philippine National Police. At sa unang pagkakataon, certificates of candidacy ng mga tatakbo sa halalan, pwede na pong i-check ng publiko sa internet. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagbigay ng mahigpit na direktiba si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano para masinsinang lilisiyan ng Pasay City Public Cemetery 2 araw bago ang mismong undas. Layon ng alkalde na tiyaking maayos ang lahat, lalo na't inaasahang magiging maulan dulot ng Bagyong Leon. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sinorpresa ng isang masinsinang inspeksyon ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ang Pasay City Public Cemetery ngayong Miyerkules, 2 araw bago ang undas. Inaasahan ang muling pagdagsa ng mga tao para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman agad ipinag-utos ng alkalde na paigtingin pa ang paglilinis para hindi maging abala sa marami. At least alam na po namin na titingnan yung mga daanan kung okay po ba, baka mamaya meron pong maaksidente sa mga hindi tamang lugar na may iniwan na mga gamit, etc. At saka po yung kalinisan na amin po talagang pinatutupad parate. Nasa 50,000 puntod ang nakalagak sa 3.5 hectares na sementeryo. Tinatayang papalo naman sa 13,000 ang bibisita sa sementeryo ngayong Biyernes. Pero posible raw mabawasan ito dahil inaasahang magiging maulan ngayong undas na hatid ng Super Typhoon Leon. Siyempre po ang aming mga drainage systems ay talagang nililinis linggo-linggo, lalo na po pagkadadating itong mga pag-ulan na to. Lahat po ng iba't ibang departamento ay aming tinatawag para kung kailangan ba ng relief goods, kailangan po ba ng boat, kailangan po ba ng peace and order, yung mga tutulong para ilikas in case may baha. At siyempre po yung pagpunta dito ay magkaroon po kami ng mga nagli-lead kung saan pwedeng dumaan. Katulad ng nakagawian tuwing undas, mahigpit na ipagbabawal ang pagdadala ng alak, patalim at malalakas na amplifiers sa sementeryo. Mahigit 150 pulis din ang ide-deploy para sa seguridad. Magpapakalat din ng LGU ng mga paramedics para sa emergency assistance. Mahigpit na rin ang oras ng operasyon ng sementeryo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi lamang ang pagbisita at bawal ang overnight stay. Meron tayong oras hanggang 12 midnight lang. Hindi na po pinapayagan na mag-overnight pa sila. At madami rin po kaming bawal at yan ay pinost na din
para po hindi nagkakagulo din sa loob ng sementeryo. Bawal magsugal, bawal mag-inom. Nandyan po sa gate, nakapost. Kasalukuyang naka-standby ang LGU para sa abiso ng pag-asa sa lagay ng panahon. Kung walang pagbaha, welcome naman ang lahat sa sementeryo sa Undas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iimbestigahan ng Philippine National Police ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Senado kaugnay sa kontrobersyal na drug war maging sa death squad laban sa mga kriminal noong siya ay alkalde ng Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, susuriin nila ang mga pangalan at impormasyong binanggit ni Duterte sa Senado, partikular ang sinasabing koneksyon ng ilang pulis sa operasyon. Binatikos din ng PNP ang inamin ni Duterte na sinasabing iniutos niya sa mga pulis na hikayatin ang mga suspect na manlaban. Ayon kay Fajardo, malinaw na paglabag ito sa saligang batas na nagtatakda ng due process. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa Commission on Human Rights para tiyakin ang transparency ng mga dokumento at impormasyon kaugnay ng drug war cases. Samantala, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na paiigtingin ng ahensya ang kanilang investigasyon sa mga tinaguriang unsolved cases kaugnay ng drug war. Mariing itinatanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman siya sa tinaguriang Davao Death Squad matapos sabihin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama umano ang dating PNP chiefs sa naturang grupo. Ayon kay de la Rosa, pabiro lang o joke lang ni Duterte at wala raw umanong katibayan na may ganitong grupo. Kathang-isip lang din daw ito ng media. Dagdag pa ni De La Rosa, hindi direktang sinabihan siya ni Duterte na hikayatin ng mga umano'y kriminal na lumaban para magkaroon ng dahilan ng mga pulis na barilin ang mga ito. Giit ni De La Rosa, ginagamit lamang ni Duterte ang mga malalalim na salita para takutin ang mga kriminal. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung kuha na bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo? Do you have time to do that? Do you have time to do that? Yun lang, ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never niya ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Nailathala na sa opisyal ng COMELEC website ang mga Certificate of Candidacy ng mga kumakandidato sa pagkasenador at party list para sa halalan sa susunod na taon. Liban sa address, lagda at ibang mahalagang private information, makikita na ng publiko ang COC ng nasa 183 aspirants na naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Gayon din ang Certificate of Nomination at Acceptance o CONA ng 156 na party list organizations na nakalista naman alinsunod sa random number na nakuha nila sa electronic raffle. Ito ang unang pagkakataon na inilathala ang COC at CONA. Layon kasi nitong mapalakas ang transparency sa eleksyon at bigyan ng access ang publiko para busisiin ng background at kwalifikasyon ng mga kumakandidato. Una nang sinabi ng COMELEC na paraan ito upang mapigilan ang kaso ng material misrepresentation o pagsisinungaling sa mga isinumiting dokumento. Tulad na lang sa kaso na inihain ng COMELEC sa pinatalsik na Bamban Mayor Alice Go. Sa iba pang balita, ikinatuwa at nagpaabot ng suporta ang progresibong grupo na Bayan Muna sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema hinggil sa pagpapatigil ng transfer ng umano'y excess o sobrang pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, isang mahalagang tagumpay ang desisyon ng Korte. Lalo't binigyang diin umano ng desisyon ang pangangailangan ng masusing transparency sa paggamit ng PhilHealth funds. Dagdag ni Colmenares, dapat i-account ang lahat ng mga nagastos sa unprogrammed funds para sa kapakinabangan ng taong bayan. Matatandaang naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan na ang paglilipat ng 89.9 billion pesos na unused funds ng state insurer.
Yung mga nagastos na nila sa unprogrammed funds, dapat i-account nila. Doon sa petition namin sa Korte Suprema, we didn't only question the transfers, we also questioned the power of the BICAM. Why should the BICAM meet in the Manila Polo Club or in Shangri-La or whatever expensive hotels? Patay ang isang matandang lalaki habang 12 iba pa ang nawawala matapos bumagsak ang isang 10-story building na kinatatayuan ng Dubrovnik Hotel sa Villa Gesell sa Argentina. Ayon sa mga otoridad, nasa 300 ang mga rescuer kabilang ang mga drone at sniffer dogs. Kasalukuyan naghahanap pa ng mga posibleng nakaligtas sa gumuhong gusali. Patuloy na inaalam ang naging sanhi ng pagguho, bagamat lumalabas sa mga paunang ulat na may iligal na konstruksyon umano sa gusali noong Agosto na ipinahinto na ng mga otoridad. Matapos ang halos isang dekadang pananatili sa Philippine Basketball Association, nagpaalam na ang 3-time Best Import Awardee ng Meralco Bolts na si Allen Durham. Ayon kay Durham, nagdesisyon siyang maglaro ngayong taon sa PBA Governors Cup para sa huling pagkakataon at umasa siyang magwawagi ng kampyonato. Anya, hindi man naging malinis ang kanilang kampanya para sa championship, mahalaga sa kanya ang nakasamang muli ang mga tinuturing na pamilya sa Meralco na itinaas niya sa kauna-unahang pagkakataon sa finals ng liga. Bagamat bumalik sa Michigan, USA ngayong Huwebes, binigyang parangal si Durham sa isang Thanksgiving party na inihandog ng Meralco sa Pasig. Sa aming pagbabalik, paunang events ng Miss Universe Pageant, umarangkada na mga kalahok na Pinay Beauty Queens, agaw pansin. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang laban ni CJ Opiaza sa Miss Grand International 2024, muling sasabak ang Pilipinas sa international pageant scene. Nasa Mexico na si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo para sa nalalapit na Miss Universe pageant ngayong Nobyembre. Habang patungo na rin sa Tokyo si Binibining Pilipinas International Angelica Lopez para sa Miss International. Ang may init na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang aura ni Chelsea Manalo ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 habang rumarampa sa Mexico. Sa kanyang Instagram, makikita ang mga larawan niya na nagpapakita ng kanyang gandang Pinay. Mula sa red dress na may rosa sa tainga na tila bida sa Mexican novela na Rosalinda hanggang sa eleganteng golden Maria Clara gown na kuha ng photographer na si Seven Barreto. Mistulang reunion naman ng pag-arangkada ng Miss U events for Chelsea with her Miss Universe Philippines sisters na ngayon ay makakalaban niya ulit para sa Miss U crown. Bukod kasi kay Chelsea, 3 beauty queens na may dugong Pinay ang kalahok sa Miss Universe. Yan ay sina Christine Chok na lalaban under Great Britain, Phil Kibi Victoria Vincent na ibabandera ang New Zealand, at for Bahrain naman si Shireen Ahmed. Kaya naman mas kaabang-abang for Filipino pageant fans ang coronation final na nakatakda sa November 16 sa Mexico. Samantala, on the way to Japan na nga ang pambato ng Pilipinas sa Miss International Pageant 2024 na si Angelica Lopez. Sa kanyang Instagram, makikitang confident at proud niyang ire-representa ang bandera ng Pilipinas. Goal ni Angelica, mapanatili ang pagiging title holder ng Pilipinas at maiuwi ang ika-7 Miss International crown sa bansa. Gaganapin ang Miss International Pageant 2024 sa Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Japan, ngayong darating na November 12. Good luck, Chelsea and Angelica! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
seryosong trabaho at kailangan ng matinding focus ang pagiging isang makeup artist. Pero ang aktor na si Dennis Trillo, allergic ata sa sobrang seryoso. Paano nga ba sumaya sa set? Panoorin. Maagang gulat ngayong undas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa business magnate na si Richard Branson. Sabi niya, hindi mo natututuhan ng maglakad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Natututo ka sa pagkilos at sa pagkakadapa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!